Huwag mong sisihin ako, pare. Sino bang magagalit sa mga mabangis na tao sa Northmang? Kailangan ko na lang gamitin ang ulo mo para sa aking tagumpay sa militar. Nakaraan ako sa ibang panahon. Hindi ka pa rin namatay. Sundalo sa border, bakit ka nang attack sa mga inosenteng tao? May utos mula sa itaas na mag-ipon ng mga tagumpay. Ikaw ay isang mababang tao. Walang halaga ang iyong kamatayan. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Dapat sana ay nagbabantay sa hangganan at nagproprotekta sa mga tao. Ngunit sa halip ay pinahirapan ang mga sibilyan. Nagnakaw ng mga tagumpay sa digmaan. Ang kaguluhang ito ay matagal ng bulok hanggang buto. Sa gitna ng kaguluhan, ito ay isang kayamanan para sa proteksyon. Ngunit kung ang karaniwang tao ay nag-iingat nito, ito ay isang parusang kamatayan para sa buong pamilya. Sa anumang kaso, sa ganitong masamang mundo, ang mabuhay ay isang pagdurusa. Maging mapayapa ka na lang. Bumalik na si Xiao Shanzi. Si Xiao Shanzi, saan ka na naman nagpunta? Ngayon ay namimigay ang bayan ng mga nagkasala. Kung hindi ka pa dumarating, mapapalo ka na. Naglalaro lang ako ng baraha. Nalimutan ko ang oras. Mabilis na pumunta ka na. Isa na lang ang natitira. Maliit na bundok. Swerte mo na. Maganda ang dalagang ito, pero masyadong payat, hindi kayang buhatin ang balikat, hindi kayang dalhin ang kamay. Kaya mo bang buhayin siya? Saan siya mabubuhay? Baka bigla na lang siyang magbenta para sa sugal. Hindi pa panahon para makipag-ugnayan ng masyadong malapit sa opisina ng bayan. Bukod pa rito, kung ang batang babae na ito ay walang mag-aasawa sa hinaharap, hirap malaman ang magiging kapalaran niya. Anong pangalan mo? Makasalanang babae, si Lin Waner. Ako si Xushan. Simula ngayon, magkaibigan na tayo at magiging isang pamilya. Pinili siya ni Xushan. Malamang ibebenta lang siya sa bahay aliwan para sa pusta. Isang magandang bulaklak. Nasira sa kamay ng tamad. Pasensya ka na, magtiis ka muna. Sa hinaharap, unti-unti kong kikitain ang mabuti. Asawa. Narinig ko ang sinasabi ng mga tao sa nayon. Pakiusap, wag mo akong ipadala sa bahay aliwan. Kaya kong gawin ang anumang mabigat na trabaho. Hinding-hindi ako magtatamad. Huwag kang makinig sa kanilang mga sabi-sabi. Iyan ay mga nakaraan na. Simula ngayon, hindi na ako maglalaro. Magluluto ako ng kaunting pagkain. Ako na ang mag-aapoy. Magpahinga ka na, asawa. Sa mga balita, tamad na tamad na tamad na tao. Pero ganito siya kagaling. Ito si Liwa Chang mula sa Shufeng Town. Sasagutin mo lang kung ano ang tanong ng Ginoo ng Army. Huwag kang magbulaan. Nakapunta ka na ba sa Hu Family Pui? May nakita ka bang kakaibang tao sa daan? O kaya ay may naririnig na ingay o galaw? Matapos kong tumaya, agad akong umuwi sa baryo. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Malakas ang hangin at niebe sa daan. Walang masyadong nakita. Ginoo, may nangyari ba? Kamakailan, hindi mapakali ang mga taga-kanluran. May mga duda sa itaas na may pumasok na tao. Yung mga tao mula sa Biman. Babalik na naman sila. Kaya't lahat ay dapat manahimik. Maging alerto sa paligid. Sino ang may lakas ng loob na magtago ng espiya? Isang buong nayon ang parurusahan. Walang sinuman ang magtatangkang labagin ito. Paano kami magagawa niyan? Mag-alala ka, Ginoo ng militar. Takot ang mga tao sa baryo mamatay. Ikaw, magaling kang magsalita. Ang mahihirap, hindi marunong magsalita, madaling mapalo. Sige na, wala nang pakialam sa'yo. Ginoong si John. Malalim ang bakas ng paa, mabilis maghukay. Isang malaking hayop. Hari ng mga baboy ramo. Sapat na mga palaso para sa taglamig. Nasira. Ito ang panghuli ng dalagang ito. Umalis ka. Iurong ang kabayo sa kaliwa. Paano nangyari ito? Naghahanap ng kamatayan. Langit. Dumating.
Matigas ang balat, matibay din ang buhay. Itong kutsilyo, ipinapaabot sa iyo. Sa bundok ng Songxiazi, may isang grupo ng mga tulisan, na espesyal na nagnanakaw sa mga mayayamang may-ari ng lupa. Hindi ginagalaw ang mga mahihirap na mamamayan. Kabilang dito ang isang pangatlong lider, na mahilig magsuot ng pulang damit, si Ye Sanyang. Ginoong Ye, pasensya na. Mahalaga ang buhay. Hindi ko sinasadyang gawin kang masama. Pero ngayon, basang-basa ang buong katawan mo sa malamig na tubig. Kung hindi mo agad matanggal ang damit, mapapatay ka ng lamig. Nililigtas lang kita. Kailangan mo ba akong iligtas? Mukhang interesado ka lang sa katawan ko. Matigas ka. Sige, magpatuloy kang magyelo. Kahit gaano pa katigas ang babaeng ito, hindi mo talaga siya pwedeng hayaan na mamatay. Kung mabubuhay ba siya, nasa iyo na iyan. Inilipat mo ang damit ko. Nasa oven ang damit mo. Nasa iyo ang damit ko. Gusto kong talagang makuha ka. Maaari ka pang makipag-usap sa akin ng maayos. Humarap ka. Bilisan mo. Malapit na akong magyelo tulad ng karne. Magsuot ka. Kumain ka ng konti. Huwag kang magising na nahihilo agad. Iyo ang aking kutsilyo. Hira muna. Nakuha ko na sa sarili kong kamay. Pasasalamat sa nagligtas sa akin. Hindi naman sobra, di ba? Mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa baboy ramo. Salamat sa papuri. Ikaw ang pumatay sa hayop na yun. Kung hindi, siya ang tumama sa puno at namatay. Huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayon. Kung sakaling malaman ko mula sa ibang tao, patay ka sa akin. Tandaan mo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa aking karne ng baboy. Ay naku, Xiao Shanzi, ang bilis mong maglakad, mamamatay ka niyan. Swerte. Nabangga ang ulo ng baboy sa bitad. Parang pinatay mo na rin ang Diyos ng bundok. Xiao Shanzi, wala na talagang makain sa bahay ng kapatid na babae. Maawa ka naman sa asawa ko. Kunin mo na. Magtipid ka sa pagkain. Nabigo. Halos nakalimutan ko. Anong nangyari? Umalis ka na agad sa bahay. Dala ni Wang Laosan ang ilang tao papunta sa bahay mo. Narinig ko silang sinasabing kukunin ang asawa mo. Sinabi pa nilang ang mga dati nilang sama ng loob ay isasama na ngayon. Hudasha, hindi ba ako nang loloko sa'yo? Ang babaeng ito ay napakaakit. Tama. Dalhin na siya. Huwag lumapit. Anong kinatatakutan mo? Matagal nang ipinagkatiwala ka na sa akin ni esposo mo sa Huji na sugalan. Hindi makabayad ng utang. Natural na mapupunta ka sa akin. Kahit ang asawa ay pwedeng ipangbayad sa utang sa sugal. Sumama ka na sa kanya. Sira ang kapalaran mo. Huwag nang maghintay pa ang nakababatang kapatid. Hindi ka kayang iligtas ng inutil mong lalaki. Hindi ako ibebenta ng aking asawa. Kumuha ng kutsilyo. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Asawa ko. Bitawan mo siya. Nandito si Hudasha. Aba, nangahas ka pa ring magwala. Sabi ko, bitawan mo. Sabi ko, bitawan mo. Xushan, may utang ka pa sa akin sa Huji na sugalan. Gusto mo pang magpanggap na walang utang. Nasaan ang karne? Sapat na to para sayo. Hindi sapat. Kulang pa ako ng ilang salapi. Ngayon, 5 layang ng pilak. Hindi ba't ito'y nakamamatay? Siyempre, maaari ring ipalit mo ang asawa mo sa akin ng isang gabi. Ang utang na ito, ako na ang nagbayad para sa iyo. Nang 5 tael na pilak, hindi ka naman nalugi. Tumayo ka lang dyan. Sino mang magmamalabis, puputulin ko ang dila. Hindi siya kalakal, at hindi siya utang. Siya ang aking asawa. Wawasakin ko siya. Magtangkang galawin ang tao ng hupamilya. May tao ang hupamilya sa munisipyo. Kneel down ka ngayon. Ilagay mo ang iyong asawa sa karwahe. Maaari pa kitang patawarin.
Humingi ng tawad, ate, nagkamali ako. Si Xiaoshan. Hintayin mo. Hindi pa tapos ang usapan. Si Xiaoshan. Nagawa mo ang malaking gulo. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya Hu. May tao rin sa county office. Hindi namin kayang harapin yan. Mga walang kwentang mayaman. Sino mang mangahas na saktan ang babae ko. Ipapapilitan ko silang magmakaawa habang nakaluhod. Sa nangyari ngayon, hindi mo ako sisihin. Sa nakaraan, hindi ko na pinapansin. Ngayon, lahat ay pinapapasok ako kasama si Hudaxiao. Maliban sa aking asawa na nakaharang sa harap ko. Sabi ng asawa ko na hindi ako isang bagay. Hindi rin ako utang. Aalagaan ko ang sarili ko habang buhay. Asawa, kain tayo ng karne. Unahin mong kumain, asawa. Ayusin na bukas. Ngayon gabi, gagawa tayo ng seryosong bagay. Huwag nang magtago. Ipasa mo ang isang mensahe sa ikatlong boss. Si Xushan sa Kao Miao Village naghahanap sa kanya. Pwede mong makita ang ikatlong boss kung kailan mo gustong makita. Kahapon sa North Slope, si Yesan yang naghahabol sa Wild Boar King. Napatay ko ang isang kabayo. Halos mamatay siya sa Icy Creek. Ang buhay niya. Ako ang nagsalba. Bulong lang. Bakit ka paniwalaan? Dahil magaling ka magtago bilang isang tagong tagapagbantay. Pero palagi kang pumipindot sa isang lugar kapag humihinga. Nakatapak na ang lahat ng snow nest. Ikaw, ang cute mo. Hindi ako nandito para makipag-away. Para hanapin si third boss. Dahil may utang siya sa akin. Ngayon, may urgent akong kailangan siyang kausapin. Ito ang token. Dalhin mo ito at ipakita kay third boss. Kilalang kilala niya. Maghintay ka. Sumama ka sa akin. Nakipagkita na sa iyo ang ikatlong leader. Matibay ang loob ng batang ito. Malamig sa labas, pumasok ka na. Hahaha, mahusay na bata. May tapang. Huwag kang magpapahiya dito. Kaya siguro ipinasa sa'yo ng kapatid kong babae ang kutsilyo. Pasok ka na. Anong kwento tungkol sa kutsilyong ito? Kapatid na lalaki. Pangatlong pinuno, muling nagkita tayo. Talagang matapang kang pumunta dito. Hindi pwedeng sayangin ang pagtulong ng walang kapalit. Ikaw ang nagligtas kay Trina. Tinatanggap ng Black Wine Village ang utang na ito. Sapat na ba ang 20 layang napilak? Ano ang gusto mo? Gusto kong paalisin ang Black Wine Village para siraan ang isang pabrika. Sino ang pabrika? Hu pamilya. Bakit ka naiinis sa pamilya Hu? Si Hu Qinglo ay nangutang ng pusta para subukang kunin ang asawa ko bilang pantubos. May asawa ka. Kasal lang namin kamakailan lang. Tingnan mo ako, anong ginagawa ko? Kaya't hinanap mo si Feng Zai para sa asawa mo. Hanggang hindi bumagsak ang pamilya Hu, hindi siya ligtas. Ako na ang bahala dito. Dapat talagang batuhin ang pamilya Hu. Saka, hindi pa tayo kumilos ng halos kalahating taon. Malapit nang maubos ang pagkain sa nayon. Ayos. Magpupulong tayo mamaya. Bukas, bababa tayo para sirain ang pugo ng pamilya Hu. Mahal na pinuno, sa tingin ko, kailangan pang pag-isipan ang bagay na ito. Mahal na pinuno. Pugo ng pamilya Hu. Huwag basta-basta durugin. Pangalawa, ito si Xushan, tagapagligtas ni Sanyang. Nakilala na ang pangalawang pinuno.
Kung gusto mong durugin, dapat may buhay na makabalik. Sasalakay ako muna, bubuksan ko ang pinto para sa inyo. Ang yabang naman ni Mang Xu, hindi basta-basta makakapasok sa Hu family courtyard. Kaya mo bang mag-isa? Kung talagang makakapasok si Mang Xu sa Hu family courtyard at makipagtulungan sa atin, ay talagang posible. Ngunit kung nais ni Mang Xu na makipagtulungan sa atin, kailangan ipakita mo ang iyong kakayahan. Kung hindi, ganito na lang, maglaban tayo. Ang mga bagay ng pamilya Hu ay pakikialaman ng Heifengzhai. Kung matalo ka, wala ka ng kinalaman sa Heifengzhai. Paano mo gustong makipaglaban, ikalawang pinuno? Ikaw ay isang mangangaso. Siguradong magaling ka sa pana. Aba, pareho rin akong magaling dito. Magkukumpara tayo ng pana. Parang baliw yata itong batang ito. Ang ikalawang pinuno, kaya niyang putulin ang tali ng kabayo sa 100 hakbang gamit ang pana. Yung pinadala ng ikatlong pinuno, malamang mapahiya. 12 tael. Ihuhula ko na mananalo si Isushan. Pangalawang pinuno, mukhang malulugi ang perang ito. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo o mananalo. Mag-ingat kayo, baka mawalan kayo ng pantalon. Ako ang naglagay ng pusta, hindi kita pinustahan. Walang kwenta ang patay na target. Baka sumabog ang ibon mamaya. Kanya-kanya tayong galing. Ayos lang. Magandang palaso, hindi nasaktan ang kalapati. Tanging ang pulang sinulid ang naputol. Ang galing! Bakit hindi siya nagpapaputok? Natakot siguro siya, nawala ang 10 liang napilak ng pangatlong pinuno. 2 palaso sabay, talagang mailakas ng loob siya. Ha. Magaling, batang ito, 2 palaso, nagulat ang kampo. Sobrang saya. Paano natin bibilangin ito, ikalawa? Natalo ako. Tungkol sa pamilya Hu, pakinggan ang mga plano ng lider. Tara, uminom tayo. Bukas, bababa tayo at sisirain ang Hujiayao. Hindi ko akalain. Talaga palang may kakayahan ka. Hindi ba't tinalo ako ni Sandangja? Swerte lang iyon ng dalaga. Pangalawang general, sa tingin ko, mukhang seryoso si Tercer General sa batang iyon. Kahit ang panyo at kutsilyo ay ibinigay na niya, gusto mo ba siyang ipasa sa akin? Huwag muna siyang galawin. Pagkatapos magtagumpay ang plano, saka natin pag-usapan. Kumusta na ang ayos dyan? Pangalawang general, huwag mag-alala. Nakaabang na si Zhao Wei kasama ang 15 kapatid. Sa daan sa labas ng bayan. Basta't lumabas sila, tiyak na hindi sila makakatakas. Alainan. Kapatid Su, 2 palaso, gulat sa kampo. Itong baso ng alak, inaalay ko sayo. Masakit, sana all, ang galing ng pagbaril ni Su. Kaunting tao lang ang makakapagpabagsak sa pangalawang leader. Sana yon, kakaunti lang ang ganun. Ikaw ang nangunguna, Su. Sige, utang na loob muna ang alak. May asawa pa akong naghihintay sa bahay. Kapag nahuli ako, mag-aalala siya. Mga bagay ng pamilya Hu. Kailan tayo kikilos? Ang pamilya Hu ay mahigpit. Hindi tayo pwedeng makipagsagupaan. Bigyan mo ako ng 3 araw. Kukumpletuhin ko ang mga tao. Papaliparin ko ang mga kapatid para muling suriin ang mga plato. Huwag mag-alala. Matagal ko nang gustong ayusin ang mga hayop na iyon ng pamilya Hu. 3 araw mula ngayon, bibigyan kita ng balita sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa bundok. Sige, maghihintay ako sa nayon para sa balita. Hintayin mong bumagsak ang pamilya Hu. Pagkatapos, umakyat ka sa bundok at sabay tayong uminom ng masaya. 3 ina. Uwi na ang tao. Walang mag-aabot. Dito na lang tayo maghiwalay. Alam mo ba kung ano ang simbolo ng kutsang ito? Ito ang kutsang iniwan sa akin ng tatay ko. Sa lugar namin, kapag ang babae ay nagbigay ng kutsang ito sa lalaki, parang ibinibigay na niya ang kanyang kaligtasan sa kanya. Hindi ko alam ang patakarang ito. Alam ko. Kaya huwag kang matakot, hindi kita pinabayaan. Masyadong mabigat ang kutsilyong ito. Hindi ba't gusto mong protektahan ang iyong maliit na asawa? Hawakan mo ito. Mas madali ang magprotekta ng tao. Ang damdaming ito, naitala ko na. Mas mabuti pang mabuhay ka hanggang sa araw ng kabayaran. Hindi madaling labanan ang pamilya Hu. Sa Black Wind Stronghold, hindi rin sigurado. Lahat ay umaasa na mabuhay ka.
Mukhang kaya mo pang lumaban. Ihulog mo ang kutsilyo. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Mukhang matibay ka. May talento ka rin. Ihulog mo ang kutsilyo. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Kayo dalawa, tingnan nyo. Anong tao? Wala na siyang pana. Sabay tayong umakyat. Makakaya pa ba nating tumayo? Maraming salamat sa pagliligtas, Mandirigma. Alainan. Mandirigma, hindi pa po ako nagtatanong, ano po ang inyong pangalan? Isang nagdaraan na mga ngaso, hindi ito mahalaga. Sutong. Ano sa tingin mo tungkol sa taong ito? Bumalik, Ginoo. Ang taong ito ay napakahusay. Hindi siya isang karaniwang mga ngaso. Nagulo ang hangganan. Kung ang ganitong tao ay magagamit ko, mas mahusay pa kaysa sa 100 mandirigma. Ipag-utos mong mag-imbestiga. Ang direksyon na pinuntahan niya ay Yunchuan County. Alamin ang buong katotohanan. Kung malinis, anyayahan mo siyang pumunta sa akin. Ginoo. Unahin mong pakawalan siya. Ginoo, nagtutulo ang iyong dugo. Buhay pa ako. Hindi natakot ang kabayo. May naglagay ng gamot dito. Itong matipunong tao, ang utang na loob sa iyong pagtulong ay di malilimutan. Maaari bang malaman ang iyong pangalan? Baryo ng Kao Miao. Xushan. Karne ng baboy ramo. Kakahuli lang. Ano ito sa loob? Magandang bagay. Ako si Sukinyaw, may-ari ng Dingsi ang Lu. Kukunin ko ang iyong karne ng baboy ramo at ang pares na ito. Hindi nagtatanong ng presyo ang ginang. Iniligtas mo ang buhay ko. Magbababaan pa ako sa presyo sa iyo. Kung ganon, hindi na kailangang buksan ang aking Dingsi ang Lu. 3 layang ng karne ng baboy ramo. 5 layang para sa ngipin na ito. Kabuang 8 layang ng pilak. Laoyu. Hindi mo alam kung paano magtrabaho ang mga tao sa bundok. Dalhin mo itong pangil sa antigong tindahan sa timog ng lungsod. May mga nang aagawan ng 10 layang. 3 layang ng baboy ramo. 12 layang ng mga pangil. Lahat ay 5-15. Magaling ang paningin ng madam. 15 layang na pilak ang nakuha ko. Mabigat ito. Kung meron akong ganitong pera, makakabili na kami ng bigas sa bahay. Makakabili na rin ng uling. Makakabili na rin ng mas makapal na kama at kumot. Maraming mang-ukit. Pagkatapos, pwede kang pumasok sa bayan at magbenta ng mga gawang gubat. Ipadala mo lahat sa Dingxianglo. Lahat ng wild boar, muntik na, mountain chicken, at iba pa. Tatanggapin ko. Mataas ang presyo, hindi mababa. Ginoo, ito ay utang na loob. Ang utang na loob ay isang hakbang. Mas mahalaga pa ay, kulang ako sa mapagkakatiwalaang supply. Yung karne mo ay tunay na mountain produce. Gusto ng bisita. Nagawa. Nalagyan ng gamot ang kabayo mo. Mukhang may ayaw sa sobrang katatagan ng aking Dingxianglo. Mag-ingat ka. Sabi ko, kailangan kumain ng maayos para masabing kumain ng maayos. Ano ka ba? Magsimula ka ng umalis at kumuha ng alak para sa akin. Ilang mga sundalo, saan kami nagkulang sa pag-aalaga? Sabihin niyo lang, bababaguhin namin. Tamang-tama ang pagdating ng may-ari. Masaya ang mga kapatid. Samahan niyo kami sa isang inumin. Nagtatawanan lang ang mga sundalo. Ako ay may-ari ng isang restoran. Bakit ako makikisalo sa mesa ng mga bisita? Itong mga pagkain sa mesa, kahit na imbitahan ko ang ilang mga sundalo. Pinapayagan kitang makisalo sa alak dahil pinapahalagahan kita. Kapag tapos na, bayaran mo na ang utang. Kung kailangan umalis, umalis ka na. Ikaw, isang manghuhuli mula sa nayo ng kaumyaw. Nangangahas kang makialam sa mga bagay ko. Kung may lakas ka, ulitin mo.
Siksu, ang manghuli. Sila ay mga sundalo sa hangganan. Busog na. Umalis ka na. Busog na ako. Umalis ka na. Enos, ang mga ngaso, bumalik ka na, ako na ang bahala dito. Isang walang kwentang tao ang manghihimasok sa akin. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang tamang asal. Ang mga espada ng mga sundalo ay para sa proteksyon ng mga tao, hindi para mang-api sa mga tao. Magtangkang pumatay ng sundalo, ito ay isang malaking kasalanan. Umalis ka. Maghintay ka lang. Tumigil ka. Kapitan Han, siya ang nanakit sa amin. Magaling ang kanyang mga galaw. Ikaw ang unang naglakas loob na manakit sa mga sundalo. Ikaw ang unang naglakas loob. Ikaw ang unang naglakas loob na manakit sa mga sundalo. Ikaw ang unang naglakas loob. Nagsusumikap kami sa bayan ng mga sundalo laban sa Bimao. Pumunta sa bayan para kumain at uminom, ano nang mali doon. Kasama ang mga kapatid na lalaki uminom ng isang baso. Iyan ay kanyang kapalaran. Kayo rin ba ay karapat-dapat tawaging sundalo? Nakikita ko na magaling kang sumuntok, parang isang spiya na ipinadala ng Bimang. Siguradong isang spiya ang batang ito. Ipatumba siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas na gumalaw. Zoo County Guard, ano ang ginagawa mo? Xu Hunter, nabigla. Zhu Tong, ang batang ito ay isang espiya ng Bima. Bakit ka sa kanya napakamahigpit? Siksu Liang Huba ay isang espiya. Alam mo ang totoo, pero ikaw ang nagpapabaya sa iyong mga tauhan na mang-abuso sa mga mabuting tao. At naglakas loob pang magpanggap na may mga espiya sa kalye. Tawagin ang mga tao. Ibalik niyo ang mga daga na ito na sumisira sa reputasyon ng mga sundalo. Ihahatid niyo sila pabalik. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang humadlang. Zhu Tong, tungkol sa mga sundalo sa hangganan. May mga sundalo sa hangganan na namamahala dito. Walang utos mula sa general. Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Ngayon, ipapaabot ko na ang bagay na ito kay General Xi. Hulaan mo, alam niya na ginagawa niyo ang mga bagay na ito sa lungsod. Hindi ka ba mapoprotektahan? Ang sama mo naman, hindi pa tapos ito. Salamat, Kapitan Zhu. Ako na ang magpapasalamat sa iyo. Kung hindi ka sana nakialam sa daan sa bundok, matagal na akong wala dito. Hunters na Siksu, dumating ako ngayon para hilingin sa iyo na pumunta sa opisina ng bayan. Gusto ka sanang makausap ni Ginoong Wang. Siyang kapitan, ayos lang, ganito na lang. Isang bagong county guard na si Zhu, naglakas loob pang makialam sa atin. Hanapan natin ang pagkakataon. Dalhin siya sa bundok at turuan ng leksyon. Tama na, manahimik kayo. Hindi nakakatakot si Zhu Tong. Pero ang likod niya ay si Wang Xiangong na galing sa estado. Kahit si General Xi ay naglakas loob na imbestigahan siya. Gusto niyo bang mamatay? Hindi pa natagpuan si Zhao Si. Ilang araw na siyang hindi pumunta sa Ihong Yuan. Baka talagang tumakas na siya. Si Zhao Si ay hipag ni General Xi. Bakit siya tumatakbo? Kung hindi natin mahahanap si Zhao Si sa loob ng 3 araw, lahat tayo ay magkakaroon ng problema. Ano nang gagawin? Malaki ang posibilidad na patay na si Zhao Si. Bakit hindi tayo maghanap ng scapegoat? Mayroon ka bang naiisip? Yung batang iyon sa Ding Xianglu. Siksu Shan. Ayos. Itong bagay na ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Huwag mag-alala, Shichang. Hindi pwede. Sinagip ni Xu ang aking buhay. Saan ba nagkaroon ng pagkakataon na ang pinagkakautangan ng loob ay magbigay galang sa nagbigay ng tulong? Magandang tisa. Siksu Hante, tungkol sa Ding Xianglu, lahat ng sinabi ni Zhu Tong sa akin, dapat parusahan ng mabigat ayon sa batas. Pero ngayon, malakas na ang hukbo sa tabi ng Yunchuan. Hindi na kayang kontrolin ang opisina ng bayan. Alam mo ba kung bakit ako na-ambush sa labas ng bayan? Dahil nag-imbestiga ako tungkol sa isang tao. Siksay yun siya ng Shufeng Town. Ang buwis na itinakda ng korte ay kalahating bahagi. Ngunit ang mga caravans ay kailangang magbayad ng isang bahagi. Saan napunta ang labis na iyon? Ito ay sa ibabaw lamang. Ang mas malaking butas ay ang sweldo ng mga sundalo. Ang pinakadelikado ay may 800 sundalo sa account. Pero sa aktwal na kampo, di higit sa 400. Nangunguha ng sahod na hindi nararapat. Kalahating sahod lang ang natatanggap. Sinuri ko ito ng 3 buwan. Dito lang ako nakarating. May mga tao na gustong patayin ako sa labas ng lungsod. Sabi sa akin ng nakatatanda ang mga bagay na ito. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Mahusay ang iyong kakayahan. Hindi ka pangkaraniwang mga ngaso. Kailangan ko ng isang taong walang posisyon na mapagkakatiwalaan.
Hindi ako pwedeng hayaang siksi Yun Tian. Gamitin ang kapangyarihan niya sa Yun County dahil may kinalaman ito sa isang pinuno. Kaugnay ng mga sundalo sa hangganan, kaugnay ng mga buwis sa supply at pagkain. Hindi ito ganoon kadali. Hindi kita pinipilit. Kung magtagumpay ito, may koneksyon ang aming pamahalaan. Maaaring ito ay pagkakataon para sa iyo. Ako ay isang mangangaso. Hindi ko maintindihan ang usapin sa palasyo. At hindi ko rin matapang na makisali. Pero naaalala ko ang sinabi ng Ginoo. Sa mga susunod na pagkakataon na kakailanganin ako, hindi ako tatangging tumulong. CJ. Si Haring Hunted ay isang matalinong tao. Ito ang aking lihim na baraha. Hindi kahihintuan ng mga tao sa county. Salamat, Ginoo. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Ano ang balak mong gawin sunod? Bumili ng bigas, asin at tela. Babalik sa nayon bago magdilim. Kakatampuhan mo lang ang mga sundalo. Hindi ligtas ang daan. Pinapabalik kita ni Zutong. Ayos lang iyon. Nailigtas mo ako, Defxing. Ano bang abala dito? May kakaiba sa nayon sa unahan. Nasa bahay pa si Lin Waner. Bilisan mo, sumunod ka. Wang Laosan, bakit ka nandito ulit? Hihi, ano bang sinasabi mo? Mahal na giliw. Nasaan na yung mahal mo? Nye. Hindi ko alam. Siguradong siksusyan na naman yan. Narinig ko na darating si Huda Xiao para sa kanya. Natakot at tumakas siya. Huda Xiao, bakit ka nandito? Nye, saan napunta siksusyan? Magsabi ka sa akin ang totoo agad. Kung ipagtatanggol mo siya, matatamaan ka. Mag-ingat ka, tatapakan ko ang buong nayon ninyo. Ginoong Hugh. Pakitanggal ang init ng ulo ninyo. Talagang hindi ko alam kung nasaan siya. Pagbalik niya, agad ko siyang dadalhin sa inyo para humingi ng tawad. Kayo ay mataas. Ano ka ba? Wala kang kwenta. Hindi ka dapat makialam dito. Tumigil. Punong barangay. Talagang kasalanan ito. Matanda na ang punong barangay. Pero nakararanas pa rin ng ganitong hirap. Kasalanan ng batang yun na hindi marunong mag-isip. Bakit kailangang makipag-away sa malaking anak ng Hugh family? Sino bang nagsabi na hindi? Huwag naman sanang idamay kami sa galit mo. Hudak Xiao, ang tagay-taga mo lang dito, ang boring naman. Wala siksusyan sa bahay. Pero nandito ang kanyang babae. Mas maganda siguro kung yung idea mo ay talagang swak na swak sa panlasa ko. Ganito na lang, kapag nakasawa na ako sa laro, para makaramdam ka rin ng saya. Salamat, Hudasha. Magsimula ka na lang sa tabi. Sige, subukan mong hawakan ako. Hindi ka makakaligtas sa asawa ko pagbalik niya. Xushan. Anong pakialam ko kung bumalik siya? May dalang 4 o 5 tao ako ngayon. Naghihintay lang siya na bumalik. Ginoo Hugh. Huwag kang makipag-ugnayan sa maliit na misis na ito. Hindi siya marunong mag-isip, hindi magaling mag-alaga ng tao. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Magaling ako. Kahit anong klase ng paraan, kaya ko. Tiyak na magiging komportable ka. Anong maruming bagay ang naglakas loob na lumapit sa akin? Kung gusto mong maglingkod sa iba, magsimula ka sa paglingkod sa mga tauhan ko. Ibinibigay ko sa inyo. Xushan, noong nakaraang pagkakataon, dahil kakaunti ang tao, nakapagpasikat ka. Ngayon, mga 4 o 5 na kapatid. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Pakatayin mo siya. Walang gagalaw. Nagtipo na may armas. Pumasok sa tahanan ng iba ng walang pahintulot. Nang aapi ng mga babae. Hudasha, gusto mo bang magrebelde? Zuzu, ang county guard. Maling akala, lahat ito ay maling akala. Nandito lang ako para ayusin ang ilang pribadong usapin kay Xushan. Kaibigan siya ng county magistrate. Ano ang kailangan mong ayusin sa kanya? Kailan naging kaibigan ng county magistrate si Xiaoshan? Hindi pagkakaintindihan. Talagang hindi pagkakaintindihan. Aalis na ako, aalis na ako. Wala nang anuman. Nandito na ako. Akala ko hindi na kita mahihintay. Hindi na mangyayari iyon. Wang Laosan. Little Shanzi. Nagkamali ako.
Nawalan ako ng bait sa isang sandali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pareho tayong lumaki sa isang nayon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hindi na ako muling magkakamali. Mula ngayon, lumayas ka sa barangay ng gubat na templo. Kung makita ka uli, kukunin ko ang buhay mo. Sabihin mo na, Ginuksi. Yung nangyari sa labas ng lungsod, nagkaroon ng problema. Sinasabi mong walang mali. Sa kabila nito, buhay pa si Wang Shuyuan. May nakialam, si Zhu Tong. Hindi si Zhu Tong. Karamihan sa mga tao ko ay pinatay agad. Kailan naging maraming ganitong tao sa Yunchuan? Mangingisda sa Kaomiao Village, si Xushan. Iniligtas niya si Wang Shuyuan. Mas nakakatuwa pa nga, sumakay pa siya sa Black Wind Village. Black Wind Village. Bukas, bababa ang Black Wind Village para saktan ang Haas family. Kung si Xiye ay maagang magpapadala ng mga sundalo, hindi lang maililigtas ang Haas family, kundi mapipigilan din nila ang Black Wind Village. Sa oras na iyon, sinusuri ni Wang Shuyuan ang usapin ng sweldo. Siyempre, ito ay mapipigilan. Ha. Ayos, ang galing, isang bato, 3 ibon. Kapag nawasak ang Heifengshai, may utang na malaking pabor ang pamilya Hu sa akin. Han Xuan, ang galing mo talaga. Masaya ako na nakapaglingkod kay Ginuoksi. Ulo, kung hindi, pasukin na lang natin ang nayon. Putulin na lang natin siya. Tanga, pumasok sa nayon at pumatay. Akala mo ba lahat ng mga magsasaka ay bingi? Lahat, bantayan yon ng mabuti. Yung Siksu, hindi pwedeng magtagal sa nayon. Basta pumasok siya sa bundok. Sama-sama tayong pumasok. Kung may mamatay sa bundok, sino ang makakaalam? Kailan ka dumating? Matagal na. Anong narinig mo? Yung dapat at hindi dapat pakinggan. Nakarinig ka ng konti. Usap tayo sa seryoso. Gagawa tayo bukas ng hating gabi. Mag-ipon ng kalat sa kanlurang bahay. Bawasan ang pag-ikot. Pwede kang pumasok dito mula rito. Dumaan sa pintuan ng buwan. Ito ang loob ng tahanan. Ang pintuang ito ang pinakamahalaga. Ito ang nag-ugnay sa loob ng tahanan at sa harapang bakuran. Isasara ito sa gabi. Kailangan mong buksan ito. Kung hindi, hindi tayo makakapasok. Anong sitwasyon ni Hu Jiaming mamaya? Si Ginoong Hu ay nagdiriwang ng kaarawan. May handaan sa harapang bakuran. Ang mga tagapangalaga ng bakuran ay nag-iinuman. Isang pagkakataon lamang ito. Susunugin ko ang kanlurang bakuran. Kapag nakita ninyo ang apoy, dapat kayong pumasok mula sa harapang pintuan. Ilang mga bihasang tao ang mayroon ang pamilyang Hu. Huwag kang magpanggap na matapang. Ikaw lang ang magbubukas ng pinto. Hindi ka responsable sa ikamamatay. Ang ikatlong boss ay nag-aalala sa akin. Natatakot ako na mapatay ka. Walang makakakuha ng aking kutsilyo. Nasa akin ang kutsilyo, nasa akin ang buhay. Tandaan mo, bukang gabi na sa 2 oras. Sindi ang apoy bilang palatandaan. Sasamahan kita. Sige na. Mas mabuting umuwi ka na lang at magpahinga. Huwag kang mapagod. Nasaan siya? Kagagaling lang niya sa unahan. Paano biglang nawala, tumahimik ka? Siguradong nandyan lang ang tao. Kushan, alam kong ikaw yan. Ang pagpatay sa mga sundalo ay isang malaking kasalanan. Lumabas ka na at sumuko. Maaari pa kitang ipagtanggol. Pumasok kayo sa bundok para patayin ako, di ba? Ngayon, naging biktima na ako ninyo. Natatakot na talaga ako. Sa pangalang Xu, hindi ba't natatakot ako sa isang mga ngaso tulad mo? Huwag mo akong patayin. Matutulungan kitang itago. Sa nangyari ngayon, para bang walang nangyari. Noong huli kang pumunta sa Kao Miao Village, naghahanap ka ba ng isang tao na ang pangalan ay Zhao Si? Siya rin ang pinatay ko. Bumaba ka at hanapin siya. Tama lang, may kasama ka.
Sobrang malas, hindi tayo nakainom sa handaan. Kailangan pa nating magpatrol. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tapusin na agad. Kung mahuli tayo, wala nang natirang alak. Hindi pa nababayaran ang utang sa renta noong nakaraang taon. Ngayon, gusto na namang magpaliban. Ang pamilya Hu ang nag-aalaga sa inyo, hindi para alagaan ang mga walang silbi. Ginoong Hugh, talagang hindi maganda ang ani ngayong taon. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng ilang buwan. Hintayin ang pag-ani ng mga butil sa taglagas. Sige, babawiin ko. Bago pa man itanim ang ani sa taglagas, naglakas loob ka ng magsabi ng babawiin. Ito ang apo mo. Ginoo. Siyang na taong gulang, wala siyang alam. Tamang-tama. Ang upa ngayong taon ay kalahating bawas. Pakiusap, binata, bata pa siya. Pinili ko siya. Swerte niya yan. Dalhin siya. Lolo. Lolo. Matanda. Sasaktan ko ang mga binti mo. Maliit na bata. Bakit ka nagtatanim? Lumapit ka. Sino ang magiting? Hugh Kinglu. Pati mga bata hindi mo pinatawad. Talagang mas masahol ka pa sa hayop. Xushan. Paano ka nakapasok? Dumating ako para patayin ka. Kahit na ikaw lang mag-isa. Nandito tayo sa bahay ng Hugh. Magtangkang gumalaw ka. Kahit ang county magistrate ay hindi ka mapoprotektahan. Makikinig ka at malalaman mo. May tubig na tumagas. Tumagas ang tubig sa kanlurang courtyard. Sinunog mo ang kanlurang courtyard. Signal lang yon. Narinig mo na ang Black Wine Stronghold, di ba? Mataas ang pader at matibay ang pintuan ng pamilya Hugh. Mahirap talunin ang Black Wine Stronghold mula sa labas. Kaya, binubuksan ko mula sa loob. Pumikit ka. Huwag kang kikindat, ilalabas kita. Magkubli dito. Huwag kang gagalaw kahit gaano kalala ang gulo sa labas. Maghintay hanggang umaga. Pagkatapos, hanapin mo na ang lolo mo. Batiin mo si Ginoo Hu ng maligayang bati sa kanyang kaarawan. Pumasok kayo. Huwag bigyan sila ng pagkakataong huminga. Bantayan ang Ginoo at ginang. Umalis na papasok sa loob. Isara ang pinto. Mabilis, isara ang pinto. Nasaan ang King Lu? Nasaan ang anak ko? Huwag nang maghanap. Ikaw. Tama, ang anak mo ang pinatay ko. Dalhin mo na ang Ginoo. Maliit na magnanakaw, kumakampi ka sa mga tulisan. Kumakampi ka sa mga tulisan, hindi natatakot sa parusa. Ikaw pa ang nagsasabi niyan. Ang galing mong bata. Fushan, ang husay mo talaga. Akala ko lang araw lang ang alam mo. Pero ang galing mo rin sa espada. Hindi na sayang ang pagod. Tumakbo na ang mga taga-Hu papasok. Gusto mo bang habulin? Huwag mag-alala kapag nakapasok na tayo sa loob ng bakuran. Hindi na sila makakatakas. Payat na unggoy, dalhin mo ang mga tao. Linisin ang loob ng bakuran. Putulin mo lahat ng mga may-ari ng lupa na uhaw sa dugo. Patayin mo silang lahat.
Ikaw, dalhin mo ang mga tao sa imbakan ng bigas at mga silid ng imbakan. Ilipat ang mga paninda, pera at pagkain. Kailangan ng mabilis na aksyon. Nasaan ang pangalawang leader? Sabi ng pangalawang kapatid, may iba siyang ginagawa. Kasama ang 15 kapatid, umalis siya sa ibang lugar. Sabi niya, may mga gawain. Ang pinuno ng Shufeng Town ay si Yunchen. Kayo'y mga mababang uri, agad na sumuko. Han Xuan. Maganda ang plano mo. Ihuli sila sa bahay, parang nahuli sa bitag. Mas mabuti kaysa habulin sila sa bundok. Salamat sa papuri, Ginoong Xi. Kailangan pa rin namin ang iyong pamumuno sa buong hukbo. Huwag kayong magpahuli sa inyong mga tao. Pumasok kayo at tulungan nyo kaming hulihin sila. Paano? Hindi kayo matulungan sa utos nyo. Ginoong Xi, mga kapatid, kasama nyo sa loob. Siyempre, naging magkakapatid tayo. Dahil dito, mas karapat dapat kayong personal na maghatid sa kanila. Bakit? Kailangan pa akong mag-imbita sa inyo. Dumating na ang mga sundalo. Pumasok na sila mula sa pangunahing pintuan. Hindi bababa sa daan-daan sila. Mga sundalo, paano sila nakarating dito? Gago. Tiyak na may nag-leak ng impormasyon. Kung malaman ni Danyu kung sino ang nag-leak, tiyak na papatayin niya ito. Su Lierhu, ikaw ang nagmungkahi na bumaba sa bundok para labanan ang pamilya Hu. Tungkol sa nangyari ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag kung ako ay nakipagsabuatan sa mga sundalo sa hangganan. Maaari ba akong manatili dito ng tapat kasama ninyo habang nakapaligid sa atin? O tingnan na lang kung sino ang nawawala sa inyo. Sinasabi mo bang si ikalawa? Impossible. May buhay at kamag-anak kami. Magka-brother kami. Sige na, anong oras na? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makalabas tayo. Saka na lang natin pag-usapan tumamaya. Tama si Sanyang. Mga kapatid, sumama kayo sa akin at labanan natin. Tiyaga lang. Han Xuan, akala ko magkakaibigan tayo. Pero nagtataksil ka pa rin. Kuya, huwag mong ipagsapalaran ang sarili. Umusog ka sa likod na bakuran. Hanapin ang pinto sa likod. May nakatago. Mga kapatid, makipaglaban tayo sa kanila. Makipaglaban tayo sa ano. Matapos ang laban, lahat ng kapatid ay mamamatay dito. Sino ang mag-aalaga sa mga bangkay ng mga pumanaw na kapatid? Ano ang gagawin kung hindi tayo magsisikap? May daan ka pa. Nang dumating ako, hindi pa naapula ang apoy. Hindi makalapit ang mga gwardya sa apoy. Dadaan tayo sa pader na iyon. Sa kabila. Paano tayo makakapunta roon? Sundan mo ako. Tumawid ng pader. Pasukin niyo lahat. Hindi mahanap ang tao. Maghintay kayo sa matinding parusa ni General. Tumakbo na. Hindi sila makakalayo. Habulin nyo. Report sa General. Tapos na ang bilang. Sabihin mo na. Sa bakuran, 37 bandido ang napatay. Humigit kumulang 20 ang nakatakas. Kasama sa mga nakatakas ang pinuno ng mga bandido na si Exyong at si Sanyang. Ilan ang namatay sa atin? 33 tao ang namatay. Mahigit sa 40 ang nasugatan. 33 tao ang namatay. At wala tayong nahuli ni isang lider ng mga bandido. Ano bang ginagawa ninyo? Dapat sana ay napalibutan na natin ang grupong iyon. Ngunit biglang may isang tao na sumulpot. Gamit ang standard na kutsilyo, nakagawa siya ng daan. At nakatakas sila. Standard na kutsilyo. Paano magkakaroon ng karaniwang tao ng sundang sa kamay? Nakita mo ba kung anong hitsura ng taong iyon? Sobrang madilim sa gabi, at magulo ang sitwasyon. Hindi ko nakita ng maayos. Walang kwenta. Nasaan si Han Xuan? Nagdala siya ng tao para habulin siya. Nasa bundok ang hinahabol, hindi pa bumabalik, maglagay ka ng tao dito. Kung si Han Xuan ay bumalik kasama ang mga ulo ni na Exyong at iba pa, na walang dala. Kunin ang kanyang ulo bilang kaparusahan. General, paano haharapin ng mga tao ng Hu? Sabi nila, personal nilang pasasalamatan kayo sa pagtulong sa kanila. Salamat sa akin.
Maraming salamat, General, sa iyong maagap na pagtulong. Naitaboy mo ang mga masasamang magnanakaw. Hindi ko maipaliwanag ang aking pasasalamat. Kaya, paano mo nais pasalamatan ang General na ito? Ako'y handang mag-alok ng 1,000 layang na pilak, 5,000 gin ng bigas, gagamitin bilang kagamitan ng hukbo. Ako'y mag-aalok pa ng 200 tael ng pilak. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng General. Hindi ko kailangan ng iyong pilak. Isang bagay lamang ang kailangan ko. Ano ang kailangan ng General? Kaya naming gawin ng pamilya Hugh. Ihandog ang mga kamay. Huwag mag-alala. Kaya nyo iyan. Tandaan. Sa gabing ito, ang pamilya Hugh ay pinaslang ng mga tulisan. Walang nakaligtas. Tandaan. Sa gabing ito, ang pamilya Hugh ay pinaslang ng mga tulisan. Walang nakaligtas. Anong ginagawa nyo? Ang ibig sabihin ng General ay putulin ang kanilang mga ulo. Kapag nagulat, sabihin ito ay gawa ng mga bandido ng Black Wine Stronghold. Naiintindihan ba? Kunin ang lahat ng pagkain at pera sa bodega. Walang dapat matira. Kapag natapos na, magsunog kayo. Sunugin ang bahay na ito. Bumalik na. Ilagay mo ako sa lupa. Mabilis ka namang tumakbo. Sushan. Hindi ito pwede. Maubusan tayo ng oras at mahuli tayo. Kunin mo na ang baril. Anong gagawin mo? Hinabol ni Hansuan ang mga tao. Kung hindi natin sila mapipigilan, hindi tayo makakatakas. Babalik ako. Huwag kang pupunta. Marami sila. Hindi ka sigurado na kaya mo sila. Diretso ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Sushan, bumalik kang buhay. Estang ina. Si Sushan ay may dalang tao. Tumatakbo pa rin ng sobrang bilis. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang makialam. Mapapagod na si Sun. Mapapagod muna si Sun mismo. Anong sinasabi mong walang kwenta? Nasa unahan lang sila. Habulin na natin. Kung makakatakas sila, hindi tayo bibigyan ni Xiyuntia ng magandang kapalaran. Mag-ingat. Nabaliw na si Xu. Pati isang-isa siyang bumalik, walang alam sa panganib kung siya ay naghahanap ng kamatayan. Ako na ang unang lalapit para turuan siya ng leksyon. Ikaw na lang muna. Tingnan mo mamaya, kuya ko. Sino ang unang makahuli kay Xushan? May gantimpalang 50 tael. Ikalawang leader. Tingnan mo lang. Nagpalit siya ng lugar. Ikalawang leader. Napakaastig ng taong yan, Naksu. Sa loob ng isang sandali, 5 na ang nawala sa atin. Bakit tayo aalis? May 7 o 8 tao pa tayo. Ano ang ikinakatakot? Lahat, sumulong. Sino mang umatras, ako ang personal na magdadala sa kanya pababa. Kasama ng mga kapatid na nawala. Nandyan si Xushan. Sugod. Ikalawang leader. Wala siya dito. Tapos na. Magpatuloy sa paghahanap. Bakit mo pinabayaan ang Hefengzai? Gusto ko lang ng ibang paraan ng pamumuhay. Hindi ito ang aking intensyon. Kung hindi na iligtas ang county magistrate noong araw na iyon, marahil ay hindi na tayo magkakaroon ng labanang magkakapatid. Ikaw, talagang laro ng tadhana. Anong laro ng tadhana? Ginagawa mo lang ang mga kapatid na parang pusta. Balang araw ay iiwan mo rin sila. Huwag magpanggap na may damdamin. Noong nakaraan sa baryo, ako ang natalo. Ngayon, maglalaro tayo ulit. Sino man talo, mamatay. Ikaw talaga ang mahilig pumili ng tamang oras. Matapang ka ba? Kaya mo pa bang bumaon ng pana? Mag-alala ka. Walang problema sa pagpatay sa iyo. Hindi maganda. Ganun pala. Maging mabait ka kay Sanyang.
Nakalantad na ang kanyang pagkatao. Kailangan mo siyang protektahan. Pagkatao. Anong ibig sabihin ng Hansuan? Hindi ba si Ye Sanyang ay isang bandido? Baka may iba siyang lihim na pagkatao. Sige na. Sanyang. Sanyang. Asawa, sa wakas, nakabalik ka na. Asawa, ikaw, ayos ka lang ba? Magmadali kang magdala ng isang baso ng mainit na tubig. Asawa ko, tawag niya ay Ye Sanyang. Siya ang ikatlong pinuno ng Black Wine Village. Isa siyang tulisan. Asawa ko, paano ka nakasama ng mga tulisan? Mahabang kwento ito. Ganito ang nangyari. Si Ye Sanyang ang pumutok ng palaso para sa akin. Dinala ko siya palabas. Xiao Shanzi, buksan mo na ang pinto. Xiao Shanzi, bakit ngayon ka lang nagbukas ng pinto? Pasensya na, ate. Nagtatrabaho ako hanggang hating gabi kagabi. Ngayon lang ako nagising. Hating gabi na. Pero bata pa rin kayo, ang lakas ng loob. Baka pwede mong subukan sa bahay ko minsan. Tia, kanina ang bilis mong magmadali. May problema ba? Nangusap lang tayo. Muling pumasok ang mga border patrol sa Nayon. Sinasabi nilang pumunta tayo sa paanan ng Nayon para mag-usap. May sinasabi bang tungkol sa kung ano ang nangyayari? Anong problema ang meron sa mga grupong ito na parang mga asong kumakain? Ate, magpunta ka na muna. Ako na bahala na papunta dyan. Huwag kang mahabang maghintay. Wang aalis ako sandali. Isara mong mabuti ang pinto at bintana. Huwag mong papasukin ang kahit sino. Sabihin na lang natin kapag nakabalik na ako. Asawa ko. Mag-alala ka lang, walang problema. Han Kui, General, nandito na ang lahat. Tingnan ninyo, makinig kayong mabuti. Kagabi, sa ilalim ng Black Wine Village, pinatay nila ang mga Hu. Sinunog nila ang bahay hanggang sa maging abo. Hu family. Hinahayaan nilang manakit ng tao. Talagang maganda ang nagawa ng Black Wine Village. Hindi tama. Bakit buong pamilya ang pinaslang? Sila kaya nang agaw ng kredito sa kanilang kabutihan, hindi inaasahan na si Xi Yunchen ay naging ganito kalakas. Nakita niyo ng malinaw. Ito ang mga pinuno ng bandido, mga tagapag-ulat na may kaalaman, gantimpala ng 10 tael. Ano bang nilalarawan ng kwentong ito? Walang makitang anyo ng tao, parang nakakatakot. Baka mas mabuti pang dalhin na lang ito sa bahay para magpalayo ng masama. Sige na, kapag nakakita ng mga bandido, dapat magulat sa mga otoridad. Siksushan, tama ba? Ano nang ginawa mo kahapon buong araw? Pumunta akong manghuli sa bundok kahapon. Umuwi lang ako ng madilim na. Manghuli? Ano ang nahuli mo? Masama ang swerte. Walang nakuha. May mga saksi. Ginoo, saksi ako. Si Xiao Shan ay naging masipag pagkatapos mag-asawa. Kahapon, nakita ko siyang umakyat sa Xiazi Ridge. Nakita ko rin, mga tapat na bata ang mga ito. Mayroon ka bang hindi naintindihan? Umalis ka na. Asawa, anong nangyayari sa labas? Nawasak ng mga sundalo ang pamilya Hu. Alainan. Sa gitna ng taglamig na ito, namamaga ang sugat. Kung makakaligtas, nakasalalay na lang sa tadhana. Kailangan kong maghanap ng gamot. Bukas, aakyat ako sa bundok para subukan ang swerte. Tingnan kung makakahanap ng mga halamang gamot. Masyado bang delikado ang umakyat sa bundok ngayon? Huwag mag-alala. Siksu, ang mga ngaso. Tumigil na kayo, Anggoy. Ikaw pala yun. Akala ko papasok na ang mga sundalong border. Pumunta rin ako dito para tingnan ang kalagayan ng baryo. Nakasalubong kita ng biglaan. Naisip ko lang na magbati sa'yo. Sino ang mag-aakalang ganito kalaki ang reaksyon mo? Sasabihin ko pa sana, hihintayin ko na lang na bumaba para makita si lola mo. Wala na tayong pag-uusapan tungkol dito. Kumusta na ang mga malaking boss? Pumunta na lang tayo sa ibaba. Huwag kang gagalaw. Kuya Xu. Bakit ka nandito? Kapatid Su. Bakit ka nandito? Naghahanap ng gamot. Anong lugar ito?
Isang lihim na silid na kakakuhang hukayin. Ito ang unang gamit dito. Buti na lang at hindi ko pa nasabi kay Hansuan na aso. Walang kahit isang masilungan ang mga kapatid. Wala na bang na yon? Alam ko na. Yung hayop na si Hansuan, siguradong kasama na ang mga sundalo. Naghahanap sa atin sa bundok. Huwag siyang mahuli sa akin. Sasaksakin ko siya. Patay na si Hansuan. Ako ang pumatay. Mabuti ang pagkamatay. Yung traidor na iyan, matagal ko nang hindi siya gusto. Xushan, Alaynan. Pinatay mo yung traidor para sa akin. Nailigtas mo ang mahigit 20 buhay sa nayon. Para sa atin, ang Wen Village ay isang biyaya. Sa hinaharap, isang salita mula sa iyo, Xushan. Sa bundok ng mga espada at apoy, hindi ako, si Yexeong, magdadalawang isip. Mahal na pinuno, lahat tayo ay magkakapatid. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ayaw na nating pag-usapan. Boss, meron ka pa bang gamot dyan? Si Trini ngayon ay nagmamadaling gamitin ito. Anong nangyari kay Trini? Naalis na ang palaso. Naasikaso na rin ang sugat. Hindi pa rin nawawala ang lagnat. Kailangan agad maghanap ng gamot. May gamot pa ba? Boss, lahat ng mga kapatid ay nagsusumikap. Ubos na rin ang gamot. Paano na ito? Huwag munang mag-alala, boss, dahil si Sanyang ay narito sa akin. Siguradong hindi ko siya pababayaan. Magpakatatag kayo sa inyong mga sugat. Ako na ang bahala. Kapatid Su, ang buhay ni Sanyang ay nakasalalay sa iyo. Siksu ang mga ngaso ay muli nang nagdala ng mga produkto mula sa bundok. Anong magandang produkto ngayon? 10 kilo ng karne ng baboy ramo. May 2 pang mga bundok na manok. Maganda ang bagay na ito. Hindi na kailangang tingnan ang mga bagay na ito palagi. Diretso na lang, bibigyan kita ng 10 tael na pila. Anong nangyari? Ginoo. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Ang asawa ko ay nagkasakit kamakailan dahil sa lamig. 2 araw na itong nag-aalab. Kailangan kong makakuha ng pampababa ng lagnat. Bukod dito, araw-araw akong nag-aakyat bundok. Hindi maiiwasang madapa at masaktan. Gusto kong maghanda ng mas maraming gamot sa sugat. Ngunit kanina, nagpunta ako sa butika. At parang may hindi tama. Napansin mo rin ba? Alam ko na ito. Noong nakaraang araw, bumaba ang Black Wine Village para labanan ang Hugh family. May isang bandido na nasugatan. Nakabantay ang mga sundalong panlabas sa butika. Naghihintay lang silang magpakita ang bibili ng gamot. Ang mga bandido mula sa Black Wine Village. Sabi nila, buong angka ng Hugh ay pinatay na. Sinunog ang apoy ng lubos. Ganoon ba? Paano malalaman ng ginang? Ang tungkol sa mga sundalo sa hangganan na nakatingin sa butika. Yung mga sundalo sa hangganan ay kumain sa akin. Nakalasing at hindi nakapagsalita ng maayos. Sila na mismo ang nagbulgar. May paraan ba si Ginoong Su? Tulungan mo akong lumihis sa mga tao at kumuha ng gamot. Chansing. Ginoo, Chansing. Ikaw yung kasama ni Ilsi. Liu ng Jerentang. Ano nga ulit ang pangalan niya? Sixiao Zuzumao. Sixiao Zhu. Hindi ba siya palaging dito tumatakbo? Siksu Hunter ang nagpasabi kay Chansing na dalhin ka. Magiging maayos ang pagpunta mo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Dalhin mo Siksu Hunter sa isang biyahe. Tandaan, huwag pumasok sa pangunahing pintuan. CJ. Kuyaksu, maghintay ka lang dito. Ito ay estudyante ni Isi. Zhu Maoliu, kailangan ni Kuyaksu ng gamot, ayusin mo ito. Anong kailangan ng kuya na ito? Mayroon tayong gamot para sa lagnat at panggagamot sa sugat, kumpleto na. Ang gamot para sa lagnat ay 2 beses sa isang araw. Ang gamot sa sugat ay panlabas na aplikasyon. Kailangan munang linisin ang sugat ng mabuti. Xiao Zhu. Kuya Zhang, bakit nandito ka?
Naghahanap ng gamot ito. Kuya Zhang, sana naman maging mabait ka. Huwag mo naman akong siraan. Anong problema? Yung babae ay ang mahal ko. Ang pamilya niya ay nagkaubo at sipon. Ako na ang bahala magdala ng magandang gamot. Nasa gitna ako ng pagpapakita. Huwag mo nang guluhin pa. Sige, Xiao Zhu, ikaw na bahala. Bigyan mo si Big Brother Zhang ng inumin, para bang hindi mo nakita. Sige, gawin mo ang sa iyo. Spring apricot, babalik na ako. Kailangan na ng guro. CJ. Nagawa na. Ayos na. Hunting master, noong huli kang umalis, nagmamadali ka. Hindi kita naanyayahan sa isang pagkain. Ngayon, tamang-tama, oras na ng pagkain. Kailangan kong bigyan ng pagkakataon na makapagluto para sa iyo. Talagang walang lasa ang alak sa Dingxiang Tower. Malayo ito sa Hongji. Mas mabuti pang sa Hongji tayo uminom sa susunod. Xu Lierhu. Itong baso, inaalay ko sa iyo. Kung hindi ka agad kumilos noong nakaraang pagkakataon, baka matagal na akong wala na. Madam, huwag kang mag-alala. Bakit masama ang alak? Ginoo, maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Paano ang alak dito, na mas masama kumpara sa Hongji? Ang alak ay talagang mahirap makuha. Ang Hongji ay mailumang resipe mula sa estado. Ipinasa ito sa loob ng ilang henerasyon. Kahit na ako ay may tinawag na guro. Pero hindi kayang talunin ang ginawa mula sa magandang resipe. Ginoo, kung makakatulong ako sa iyo na gawin ang alak na ito. Ikaw, isang mangangaso, marunong magbuhos ng alak. May resipe na ipinamana sa amin, hindi ka nagtitiwala sa akin. Maaari mong subukan. Tara na. Ginoo. Bakit ka nandito? Lolo Xing, ito si Xu, ang mang-ukit. Gusto niyang makita ang ating paggawaan ng alak. Sino itong batang ito, boss? Hindi pa nga tumutubo ang balbas niya. Anong alam niya sa paggawa ng alak? Guro Xing. Ang alak mo ba ay gawa sa magkakasamang pagbuburo ng mais at sorghum? Paano mo nalaman? Ilang araw ang pagbuburo? 10 araw. Pag maglalagay na ng alak, diretso nang susunugin ang kawali. Lalabas ang amoy ng alak sa kakukunin. Kung hindi, ano pa? Kaya nitong makagawa ng alak ang paraang ito. Pero hindi ito makapag-produce ng magandang alak. Halo ng alak, hindi tumataas ang antas. Mahina ang lasa. Ginoong Xing, ilang alak ang kayang ilabas ng kawali na ito? Mahigit 100 kilo ng mash, makakakuha ng 23 kilo ng alak. Nasaan ang lakas ng alak? Anong ibig mong sabihin? Ginoo, kung hindi ako nagkakamali. Ang problema ng pabrika ng alak ay hindi sa materyales o sa proseso ng fermentation. May talento si Ginoong Xing at mahusay siya sa fermentation. Ang problema ay nasa proseso ng distillation. Ano ang problema sa distillation? Nagtitina ako ng dekada-dekada ng alak. Kahit kailan hindi pa ako nagkamali sa pagtitina. Sa ganitong paraan, kapag lumabas na ang amoy ng alak, saka ko titirahin. Hindi ko mapigilan. Pinaghalo ko ang unang alak, gitnang alak at huling alak. Hindi tumaas ang antas ng alkohol. At masyadong maraming masamang lasa. Ano ang alam mo? Ganito na ang ginagawa ng mga ninuno natin. May paraan ka, Jaili. Bigyan mo ako ng 1 oras. Bababaguhin ko ang gamit na ito. Bumabagay ang salitang pagbabago. Ilang taon nang ginagamit ang gamit na ito. Ikaw, isang manghuhuli, akala mo madali lang ang pagbabago. Tapos na. Huwag kang mag-alala, Huntsman. Gaano kalakas ang alak na magagawa mo gamit ang paraan mo? Siguradong mas malakas pa kaysa sa mga inuming ni Hongji. Kalokohan. Master Xing. Bukas maaga, lalabas na ang bagong alak na ito. Subukan mo muna bago sabihin kung ano ang pakiramdam. Parang wala naman akong sinasabi, di ba? Boss, wag mong hayaang lokohin ka nitong batang ito. Anong pamanang reseta? Sa tingin ko, pawang gawa-gawa lang yan. Gusto lang niyang manloko sa'yo para makakuha ng pera. Magpuyat ka ngayong gabi, Master Xing. Magbantay ka sa apoy. Bukas maaga, personal kong tikman. Nandito na ang gamot, Ginoo. Paano ang pag-iinit ng gamot, Sanyang? Hindi pa bumababa ang lagnat. Patuloy pa rin ang pagkahimbing. Ginoo, sana ay okay si Sanyang. Kung makakain ng gamot, may lakas pa siyang lumaban. Tingnan natin mamaya. Nagising na.
Kagigising lang. Ituloy niyo lang. Hindi ako nakakita. May lakas pa siyang mang-asar. Mukhang hindi siya mamamatay. Huwag kang gagalaw. Hindi pa gumagaling ang sugat sa pana. Sila kuya, nasa na sila? Nagtatago si Naeksyong sa lihim na silid sa bundok. Malubha ang kanilang mga sugat. Ngunit buhay pa sila. Naipadala na ang gamot. Si Han Xuan. Patay na. Magandang pagpatay. Sinabi niyang nalantad na ang iyong pagkatao. Anong ibig sabihin nito? Hindi kami mga tulisan ng kapatid kong lalaki. Kami ay mga tao mula sa Wuzhou sa ilalim ng pamahalaan ng Qianlu Fan Town. Ang tatay ko ay si Ying. Dati siyang pinuno ng Wuzhou. 2 taon na ang nakalipas, may nagulat na nagtatangkang magrebelde ang tatay ko. Noong gabing iyon, pinatay ang buong pamilya ng Ye. Tanging ako at ang kapatid kong lalaki ang nailigtas ng mga gwardiya na nagbuwis ng buhay para sa amin. Nakalabas, pagkatapos, tumakas kami papuntang dito. At dito kami nagtagal. Si Han Xuan ay isa ring tao mula noon. Siya ay dating tauhan ng aking ama, at siya rin ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng aking kapatid. Si Xushan. Ang mga ulo naming magkapatid ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 tael ng pilak. Niligtas mo kami, ngayon ay maaari mo kaming ipalit sa gantimpala. Palitan ng ulo ng kaibigan ng salapi. Wala akong ganyang nakasanayan. At saka, hindi naman ako masyadong tapat sa dakilang Haring Daxing. Unang uminom ka muna ng lugaw, Sanyang. Mas mahalaga ang mapanumbalik ang kalusugan kaysa kahit ano pa. Maraming salamat, Ate Waner. Iniligtas mo ang aking asawa, kaya't pamilya na tayo. Kapatid Naksu, inanyayahan ka ng aking misis sa Dingxiang Tower. Sabi niya may mahalagang usapan. Pupunta ako sandali, babalik ako agad. Lumabas na ang bagong alak ni Xu. Subukan mo muna. Kapag naging ganito, ito na ang lasa. Alam ko namang tama ito. Kanina umaga, lumabas na ang unang batch ng alak. Sinubukan naming dalawa ni Laoxing. Sobrang mas mahusay ito kaysa sa Hongji. Kapatid Su, kahapon nagkamali ako sa aking paghusga. Hindi maganda ang aking sinabi. Huwag mong masyadong i-absorb sa sarili mo. Magalang si Master Xing. Sa akin ang reseta. Pero ang tamang timpla ng alak, ang proseso ng pagbuburo, ikaw ang nag-aalaga. Kung wala ka, hindi ko magagawa ang magagandang alak gamit ang mga simpleng paraan ko. Kapatid Naksu, maganda ang iyong sinasabi. Tungkol sa tindahan ng alak sa hinaharap, ako si Old Xing, sumusuporta sa iyo. May alak na, kulang na lang ang pangalan. Tawagin natin itong Diyos-Diyosan ang Lasenggo. Diyos-Diyosan ang Lasenggo. Ang lakas nitong alak, 3 tasa lang. Mapapawing ang tao. Kahit ang Diyos ay iinom din kahit kailan. Ayos, malakas ito. Mas malakas pa sa apoy. Tawagin mo itong Diyos na lasing. Ang resipe ay sa iyo. Para sa Diyos na lasing, ikaw ang makikinabang ng 5% sa kita. Ang Dingxiang Tower ang magbibigay ng mga sangkap. Magbibigay ng tao at tindahan. Ako lang ang nagbibigay ng reseta. 5% sobra na yun. Wala kang reseta. Sa Dingxiang Lu, walang nakainom na parang Diyos. 5% hindi na sobra. Sa katapusan ng buwan, magbabayad tayo ng 50-50. Masaya ang pagtutulungan natin. Ginoo, dumating na si Zudafu ng Hongji Restaurant. May ilang tao siyang kasama na nakaupo sa lobby at hindi umaalis. Mabilis siyang dumating. Bumaba ka at tingnan mo. Anong hangin ang nagdala sa iyo, Ginoong Zhu? Sagana ang negosyo ni Ginoong Sua. Pero bakit parang konti lang ang mga bisita sa mga mesa? Mukhang hindi na kasing ganda ng dati ang Dingxiang Building, di ba? Maliit na negosyo. Hindi kasing laki ng malaki ni Zugungong. Ginoo Su, ang babae ang nagsusustento ng ganitong kalaking restoran, ang hirap. Mas maganda kung sumama ka sa akin. Siguradong usbong ang negosyo mo. Di ka na kailangang mag-alala si Zugungong. May bagong alak na ang Dingxiang Lu. Bago ang alak, hahaha. Boss Su, parang napaniwala ka na, ah. Kung hindi ka naniniwala, ilang araw mula ngayon, maaari kang bumili ng isang banga at subukan. Ang palaka ay nagnanais ng karne ng swan. Hindi man lang tinitingnan ang sarili niyang asal. Isang walang modo na katulong. Hayaan mong disiplinahin ko ang katulong para kay Boss Su. Tigilan mo. Suntukin ang babae. Ganyan lang ang kakayahan ng Hongji.
Sino ka? Xushan. Xushan. Isang walang pangalan. Hindi nakapagtataka na si Boss Su ay nakapagtagumpay sa Dingxiang Tower sa mga nakaraang taon. Akala ko'y may alaga kang kabit. Ipinatong ni Zudafu ang kanyang bibig sa malinis. Ipinatong ni Zudafu ang kanyang bibig ng maayos. Uliting mo, nye. Sukinyaw, tandaan mo ito. Hindi lalampas ng isang buwan, pagsasara ko ng Dingxiang building ng maayos. Kailangan talagang magmadali si Ginoong Zhu. Kung hindi, kapag nagbukas na ang mga Diyos sa pag-inom, hindi tiyak na ang Dingxiang Tower ang magsasara. Hindi siya titigil ng basta-basta, Ginang. Siyempre, hindi siya titigil. Kapag nagbukas na ang mga Diyos sa pag-inom, magbabago na ang kalagayan ng mga restoran sa Yunchuan. Hindi titigil si Zudafu ng basta-basta. Bakit siya nakatitig sa Dingxiang Tower? Gusto niyang sakupin ang Dingxiang Tower. Si Zudafu ay umangat sa negosyo ng Hongji na may mga kutsilyo. Sa mga nakaraang taon, palagi niyang gustong hawakan ang negosyo ng mga kainan sa Yunchuan. Lahat ay nasa kanyang kamay. Noong nakaraang beses, nagkaproblema ang aking karwahe. Malaki ang posibilidad na siya ang may gawa. Kung si Zudafu lang, hindi ako natatakot. Ang tunay na problema ay, nakatayo sa likod niya ang pinuno ng Shufeng Town na si Xi Yuntian. Kapag nagbenta na ang Shenshan Zui, tiyak na maapektuhan ang Hongji na nagbebenta ng maanghang na alak. Kung si Zudafu ay humiling kay Xi Yuntian na pigilan ako, hindi kakayanin ng Dingxiang Tower. Kaya't kailangan ng isang tao na kayang pigilan si Xi Yuntian. Ginoo ng bayan. Kaya mong hikayatin si Ginoo ng bayan, hindi ko masasabing tiyak na magagawa, pero pwede nating subukan. Kung papayagan ni Ginoo ng bayan na magpahipo si Shen Xianzui, bibigyan kita ng 10% ng kita. Hindi na kailangan. Kailangan mong ipilit, walang opisyal na garantiya, hindi mabebenta ang alak ng Diyos, hindi rin mapapanatili ng Dingxiang Lu. Paghanda ng isang banga ng alak ng Diyos si Lauting, pupunta na ako sa tanggapan ng bayan. Huminto ka, anong kailangan mo? Hanapin si County Magistrate Wang. Ikaw ang gusto mong makipagkita sa huwes ng bayan. Ang pribadong card na ibinigay ni Wang Huwes. Anong sirang kahoy na card? Lumayo ka na. Anong ingay? Ginoo ng sekretarya. Ayaw niyang pumasok sa opisina ng huwes ng bayan. Paalisin siya. Tingnan mong mabuti bago magsalita. Pribadong plaka ni Ginoong Wang. Maaari bang malaman kung ano ang pangalan ng mandirigma? Xushan, si Ginoong Xu pala. Pasensya na, mga bagay na walang galang, hindi pa ba kayo humihingi ng tawad? Xu Zhuangxi. Maliit na walang mata. Xu kapatid. Bakit ka nandito? May bagong alak na lumabas, gusto kong ipatikim kay Ginoong Wang. May isa na namang walang muwang. Kahit ang mahalagang bisita ni Ginoong Wang ay pinipigilan, dapat nang ayusin ng mga tao sa opisina ng bayan yan. Nasa silid aklatan ang matanda. Dadalhin kita doon. Ikaw na walang pakundangang bagay. Halos mapatay mo ako. Parang gusto mong lasingin si punong bayan Wang. Ito ay isang magandang bagay. Bibigyan kita ng isang mangkok mamaya. Isang mangkok. Maliit na halaga. Isang mangkok lang, wala nang dagdag, haha. Ginoo. Suhu, ang mga ngaso ay dumating na. Suhu, ang mga ngaso. Bakit ka nandito? Umupo ka, umupo ka. Ginoo Wang, may dala akong magandang bagay para sa'yo. Ito ay, ang alak na ito ay tinatawag na Diyos na lasing. Diyos na lasing. Sobrang astig ng pangalan na iyan. Buksan natin, tikman natin. Inimbitahan na. Mas masarap pa ang alak na ito kaysa sa Hongji na singaw ng apoy. Tama ang sinabi ng matanda, malakas ang alak na ito. Sapat na ang lakas. Sa tingin ko, kahit ilagay pa sa gobernador, talagang mabenta ito. Saan mo nakuha ito? Dingxiang Lu. Dingxiang Lu, nakatikim na ako ng alak mula sa kanila. Napakadilaw nito. Paano mangyayari iyon? Tinulungan kong baguhin ang paraan ng paggawa ng alak. Marunong ka pa rin nito. Pumunta ka ba dito para sa Dingxiang Lu? Gusto mo akong magpautang para sa Dingxiang Lu? Basta't seryosong pinapatakbo ang Dingxiang Lu. Hindi ko hahayaang mag-utos ang iba, kahit na sino pa ang nasa likod ng taong ito. Maraming salamat, Ginoo. Walang anuman.
Nagsimula ng ibenta ang alak sa Yunchuan. Tiyak na maapektuhan ang Hongji na Xiao Daozi. Sa likod ng Hongji ay si Xi Yunchen, yung may-ari na si Zudafu. Sa mga nakaraang taon, ginastos niya ang kinita at hindi siya nagkulang sa paggalang sa kanya. Sa halip na mapunta ang pera ng mga tao kay Xi Yuntian, mas mabuti pang kumita kayo ng pera. Makakatulong pa ito sa kita ng bayan at makakadagdag sa buwis ng county. Ngunit sa ngayon, hindi rin sigurado si Xi Yunchen na may oras para dito. Anong nangyari? May balita mula sa hangganan. Nagtitipon ang hilagang mang sa malaking hukbo. Baka hindi na magtatagal at bababa na sila para sumalakay. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang maliit na pag-atake. Talagang may laban na. Narinig ko na malakas ang mga tao ng hilagang mang. Isang dekano na may dalang tao. Kayang makipagsabayan sa ating daang tao. Totoo ba yan? Nakarinig ako ng isang bagay noong ako ay nasa kabisera ng estado. Ilang taon na ang nakalipas, may isang general sa hangganan na kilala sa kanyang tapang, na nagdala ng daan-daang mga elite na sundalo upang harapin ang kalaban. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, at ang buong hukbo ay nawasak. Matapos ang insidente, natuklasan na, ang pumatay sa kanila ay isang pangkat ng mga espiya mula sa hilagang mang na tinatawag na Uyalanzi. Mga 100 kabayo ang kabuuan. Hulaan nyo. Ilang tao ang nasawi sa hilagang events. Kahit isama pa ang mahigit 100 tao, lahat sila ay mga pinakamatatalinong kawal na nakipaglaban sa daan-daang namin. Kahit na, siguro, 9% lang ang namatay, hindi pa nga umabot ng 30 kabayo ang nasawi. Putang ina. Mga barbaro na ito. Kaya mag-alala ka lang, dapat wala ng oras si Xi Yunchen para alagaan si Zudafu. Kapag mahigpit ang border, mas abala pa siya kaysa kanino paman. Huwag ka masyadong mag-alala. May daan-daang libong sundalo sa border na nakabantay. Kahit na talagang bumaba ang bima, hindi naman sigurado na makakapasok sila. Umalis na. May pagkain na ang mga kapatid na mga ngaso. Sa buong buhay ko, hindi ko pa naramdaman na mas masarap ang karne ng usa. Basta may makain, ayos na yan, wag nang mamili. Umurong na ang mga sundalo sa bundok. Dito, pansamantala, ligtas tayo. Salamat. Mahal na pinuno. Ano ang plano sa hinaharap? Wala na ang nayon. Maraming kapatid ang namatay. Sa hinaharap. Kamusta si Sanyang? Gising na siya at bumaba na ang lagnat. Hindi pa gumagaling ang sugat, pero nailigtas ang buhay. Kapatid Naksu, ipagkakatiwala ko na si Sanang sayo mula ngayon. Hindi ko ibig sabihin na ikaw ang boss. Hintayin mong gumaling siya. Bahala na siya kung aalis o mananatili. Fushan, magpanggap kang tanga kasama ko. Aking sariling kapatid na babae. Naiintindihan ko. Ibinigay niya sayo ang kutsilyong pangpalda. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kutsilyong iyon ay iniwan ng tatay ko sa kanya. Palagi niya itong itinuturing na mahalaga. Kung kaya niyang ibigay sa'yo, ibig sabihin, itinuturing kanyang pamilya. Hindi ko na rin masasabi ngayon. Sige, hindi na kita pipilitin. Pero Xushan, huwag mo siyang saktan. Uunahan na akong umakyat sa bundok. May isang usang kailangang dalhin pabalik. Diyos ko. Binato ni Xiao Shan ang ulo ng usa. Ngayon, talagang may kakayahan na si Xiao Shanzi. Ay naku, Xiao Shanzi. Parang nagalit ka na. Si Qin Auntie mamaya maghahatid sa iyo ng hiniwang karne. Magpatulong kayo. Hindi naman kayo ang pumatay ng usa. Wala rin itong silbi kahit mangha ka pa. Paano nagtatago pa kayo ng babae sa bahay nyo, Xiao Shanzi? Bakit ka sumisigaw, Biyudakin? Saan ba ang tao? Baka naman dahil kay Xiao Shanzi, may lakas na siya ngayon. Gusto na rin niyang makapasok sa ksuming. Kanina, talagang nakita kong may tao sa loob ng bahay. Asawa ng Xujia, huwag kang matakot, baka magnanakaw lang ang pumasok. Papasok ako para tingnan. Lumabas ka na, Sanyang. Uy, ang ganda ng batang ito, ang ganda talaga.
Magpatuloy, manghuli. Ilang araw na ang nakalipas nang pumasok kami sa bundok para manghuli. Nakasalubong namin ang isang batang babae na tumakas mula sa hilaga. Sira ang sugat niya. Inilakad ko siya pabalik para alagaan ang sugat niya. Totoo ngang hindi mapayapa sa hilaga. Sabi ko maraming tao ang tumatakas papuntang timog. Ang batang babae na ito ay maswerte. Kung hindi pa niya nakasalamuha si Xiao Shanzi, baka namatay na siya sa bundok. Xiao Shanzi, sabihin mo ng totoo sa asawa mo. Tumingin ka lang ba sa kagandahan niya bago mo siya dinala? Huwag magsabi ng walang katotohanan, asawa ko. Dumarating lang siya dito para magpagaling. Pwede rin palang magpagaling sa sugat at maging isang buong pamilya. Kaya mo na ngayon. Hindi na mahirap mag-alaga pa ng isa. Ganito kaganda ang dalaga. Mahihirapan ka nang humanap kahit pa sa liwanag ng parol. Ayaw ni Xiao Shan, ako na ang magdadala sa bahay. Ako ang nagpasya na manatili si Sanan. Nasaktan siya at wala siyang mapuntahan dahil pumasok na siya sa pintuang ito. Isa siyang bisita sa aming tahanan. Walang sinuman ang dapat magsalita ng masama tungkol sa kanya. Ay, mukhang pumayag na ang manugang ng Xu. Swerte ka, Xiao Shanzi. At Qin, iwi mo ang karne at pakuluan mo ito. CJ, hindi na magsasalita ang hipag. Hindi ko na kayo istorbohin. Sa mga nandito ngayon, may bahagi. Lahat ay may dalang karne pa uwi. Si Xiao Shan ay bukas. Sabi ko na nga ba, si Xiao Shan ay makatarungan. Kung patuloy na ganyan ang asawa. Puno na ang kusina. Ang negosyo ng kainan na ito ay napakaganda. Mukhang mas mabenta pa ang alak kaysa sa inaasahan ko. Elsa, tamang-tama ang pagdating mo. Sino ito? Ako ang kanyang maliit na asawa. Sumama ako para tumingin. Ah, kapatid, maupo ka. Kakaibang abala ang negosyo sa ibaba. Hindi lang basta abala. Nagsimula na ang pagbebenta ng Shengsen Zui. Karamihan sa matitinding alak ng Yunchuan ay nakuha na ng Dingxiang Tower. Ngayon, araw-araw ay kulang ang supply. Pinipilit ng mga bisita na bumili, hindi na kayang gawin ng alak ang dami. Sa isang araw, aabot lang ng 115 kilo. Kahit na abala hanggang madilim, hindi pa rin sapat ang mabenta. Kung kulang sa tao, mayroon akong mga mapagkakatiwala ang tao dito. Basta't maasahan ang tao. Dalhin mo lang, sapat ang sahod. Ang pagkain at tirahan ay aasikasuhin ng Dingxiang Lu. Una, pasasalamat na muna ako kay Boss Su para sa kanila. Itong alak ay nabenta na sa loob ng kalahating buwan. Ito ang hati mo, 1,000 liang. Sa susunod na buwan, palalawakin ang bodega ng alak. Makakakuha ka ng hindi bababa sa 3,000 liang. Mas mabilis ito kumita kaysa sa pagbagsak ng kiln sa kabundukan. Pagbagsak ng kiln, ito ang aming salitang sa bahay. Ano ang ibig sabihin ng mabigat na trabaho? Ginoo, may masamang balita. May gulo sa ibaba. Sinasabi nilang nasaktan sila dahil sa ating alak. Kailangan ng Dingxi ang building ng paliwanag. Walang paraan na may problema ang alak na ito. Mukhang may mga hindi makatiis. Bumaba tayo at tingnan. Pagkatapos uminom, ganito na ang itsura ng kuya ko. Kailangan nating magbigay ng paliwanag ngayon. Sinasabi mong may problema ang sobrang kalasingan ng Diyos-Diyosan, may ebidensya ka ba? Ganito na ang itsura ng kuya ko, mahal na niya. Anong ebidensya pa ang kailangan? Kung hindi magbibigay si Boss Su ng paliwanag ngayon, sasaktan namin ang Dingxiang Lu na ito, kaibigan. Gusto mong makipag-away? Manood muna tayo. Siguradong ibibigay nila ang sabi nila, pero hayaan mong makita ko muna. Bakit mo ako niyayakap? Akala ko nagsisinungaling lang. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang tatlong magkakapatid na Zeng. Ngayon ay nabunyag na, di ba? Para kang nanonood ng isang Diyos na nakainom at nagbebenta. Halika, magpanggap tayo. Ha ha ha. Sino ang nag-udyok sa'yo na bumangon? Sobrang sakit ng pagkakapisil niya sa akin. Tara na. Ha 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 ha. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, mukhang madudungisan ang reputasyon ng Shenshan Zui dahil sa kanila. Saktong-sakto ang pagdating nila. Malamang may tao sa likod nito. Zhu Dafiu. Ninakaw ng Shenshan Zui ang negosyo ng Hongji. Hindi lang ito ang gagawin niya. Papalagyan ko ng bantay ang Hongji. May isa pang bagay na nais kong humingi ng tulong sa Ginoo. Sabi mo, gusto kong ayusin ang bahay at maglagay ng malaking kalan. Kung may kilala kang maaasahang manggagawa, pakisabihan ako.
Hindi ito mahirap, anong gusto mong ayusin? Dapat malaking kalan. Na kayang matulugan ng 3 tao. 3. Alainan. Si Ate One ang panganay, ako ang pangalawa. Tama ba ang sinasabi ko, Ginoo? 6 ang mga ngaso. Talaga namang swerte mo. Abala pa ang tindahan, paalis na ako. Ginagawa mo to ng sinasadya. Tinutulungan lang kitang linawin ang mga bagay. Kaya't kailangan ko pang magpasalamat sa'yo. Walang anuman, Ginoo. Bakit ka nandito? Hindi mo naman maaring isuot ang lumang damit ni One magpakailanman. Yung mga magaspang na damit sa labas ay mura. 300 salapi bawat piraso. May mas maganda ba? Nasa loob ang mga mas magaganda. Kailangan ng ilang pirasong pilak. Pasok po kayo. Ihila mo yung piraso. Magaling ang mata mo, Ginoo. Ito ang pinakamagandang damit sa tindahan. Kailangan ng 10 leang na pilak. Gusto mo ba? Masyadong halata. Bili ka na lang ng gray na cotton jacket sa tabi. Ipapak ko na yung pula. Yung isa pa sa tabi gusto mo rin. Hindi na kailangan niksusyan. Kung gusto mo, isuot mo. Ang dami mong pera, nakakabahala na. Kakakuha lang namin ng kita. Paano kung hindi ka magpapasunog kahit kaunti? Hindi naman si Ginoo Zhu ang hindi seryoso, kundi yung may apelidong Xu sa Dingxiang Lu na sobrang kakaiba. Nakita niya agad ang totoo. Pag ang may-ari ay parang isang Diyos na lasing. Kawawa ang mga customer namin sa Hongji, nabawasan ng husto. Kung magpapatuloy pa rin ito, mukhang magpapatalo tayo ngayong buwan. Matagal na akong nasa Yunchuan, pero hindi pa rin mapapayagan si Sukingyao, yung balo na mangibabaw sa akin. Sa bahagi ng Shufengzhen, anong sabi ni General Xi? Lahat ng ipinadalang tao ay pinalik. Sabi nila abala si General Xi sa mga gawain military. Hindi makapagpanggap sa bisita. Tuwing taon, nagbibigay ako sa kanya ng napakaraming pilak. Kapag kailangan ko siya, hindi naman siya makikita. Dumating ang punong tagapamahala ng county, si Kui. Nasa 2 palapag kumakain sa isang silid. Kui Kingshao. Pakitawag si punong tagapamahala Kui. Ay, Chu-Chu-Bu, mabilis po. Bakit po agad-agad ang pag-anyaya ni Zuguan? Anong dahilan? Sa Dingxiang Lu, sigurong narinig na po ninyo, Ginoo Chu-Chu-Bu. Yung balo na si Su, di alam kung saan nakakuha ng bagong alak. Ninakaw niya ang malaking bahagi ng negosyo ko sa Hongji. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na ako makakabukas ng aking restaurant. Kaya naman, ang pangunahing tagapangasiwa ay si Datu Zhu na namamahala sa mga gawaing pansirahan. Kung mas magiging mahigpit lang tayo sa pagsusuri ng inumin. Mag-alala si Zhu. Sa loob ng ilang araw, dadalhan ko ng tao ang Dingxiang Lu. Si Su Qingyao at Su Shan. Makikita ko na ilang araw pa kayong magmamayabang. Ginokui. Sa mga taon na ito, ang mga kailangang bayaran sa Dingxiang Lu, hindi kulang. Ang mga kailangang gawin, hindi rin nagkulang. Ngayon ay nagsara ka ng pinto kasama ang tao mo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Sabi ni Ginoo Su, ganito ang sinabi. Parang sinasadya kitang pasakitan. Noong 18 ng nakaraang buwan, may mga bisita sa Dingxiang Lu na nag-inom at nagkaroon ng matinding sakit sa tiyan. Noong 3 araw ng buwang ito, may nag-ulat muli. Sinasabi nilang may idinagdag kang bagay sa inumin ng mga Diyos. Matapos uminom, nahihilo at malabo ang paningin. Yung sakit sa tiyan, agad na nahuli na peke. Tungkol sa pagkahilo at pagdilim ng paningin. Siyempre, kapag marami kang nainom na alak, magkakaroon ka ng hilo. Ginoong Kuway, kailangan bang isama ito sa kaso ng Dingxiang Tower? Kung may mag-ulat, kailangan kong imbestigahan. Ito ang alituntunin. Kung ganoon, pakiusap, Ginoong Kui, ipasa ang kaso sa hukuman. Ang Ginoong Wang, ang hukom, ay tiyak na makakapagpasya ng tama. Boss Su. Huwag magmadali kung ayaw mong aminin ang dalawang bagay na ito. Sige, pag-usapan natin ang iba. Sa pagdiriwang ng mga Diyos, sinuri ba ang alituntunin? Sapat ba ang binayad na buwis sa alak? Nakarehistro ba ang mga manggagawa sa bodega ng alak? Kailangan kong i-verify ang mga ito. Si Boss Su at si Kaizhu ay sumusunod din sa mga alituntunin. Kung walang problema ang tindahan mo, mag-imbestiga ka lang. Mag-imbestiga ng ilang araw. Sa mabilis, 3 hanggang 5 araw. Sa mabagal, 10 araw hanggang kalahating buwan. Abala ang opisina ng bayan.
wala rin akong magagawa. Ibigay mo ang reseta ng Diyos-Diyosa na nakainom na. Sasabihin ko sa iyo ang ilang magagandang salita kay Ginoong Kui. Bubuksan pa rin ang Dingxiang Tower. Zudafu, nananaginip ka. Maari kong hindi buksan ang Dingxiang Tower. Huwag mong isipin na mahahawakan ang resipe. Sukinyaw, huwag kang maging hindi marunong umunawa. Ginoong Punong Clerk, may tao sa labas na gustong makipagkita sa iyo. Sino? Si Xushan ang taong iyon sa harap ng tanggapan ng county, na kumuha ng pribadong plaka ni County Magistrate Wang. Si Xu Zhuangxi, si Zhu County Wei. Anong hangin ang nagdala sa inyo? Narinig kong may nagsasara sa Dingxiang building. Pumunta ako upang tingnan. Kuai Zubiu, ang laki ng kapangyarihan mo. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sinusunod ko lang ang mga patakaran sa pag-audit. Kailangan mo ring suriin ang mga restoran na pinangalagaan ni County Magistrate Wang. Kung gusto ni Clerk Kui na suriin, dapat ay harapin ito ng maayos sa harap ni County Constable Zhu. Xu Zhuangxi. Tungkol dito, unahin mong alisin ang selyo. Si Kiwu ang nagtanggal ng selyo. Mukhang si Shopkeeper Zhu. Hindi masyadong magaling ang tao mong inimbitahan. Boss Zhu, ngayon ay isang pagkakamali. Sa susunod na araw, pupunta ako para magpaliwanag. Sandali lang. May utos pa si Xu Zhuangxi. Dahil nandito na si tagapangasiwa Kui, huwag na sanang masayang ang pagpunta. Tingnan din natin sa Hongji Restaurant. Tingnan kung may mga peking produkto sila. Hindi ba't mahigpit si tagapangasiwa Kui sa mga patakaran? Tama si Xu Zhuangxi. Dapat nga talagang imbestigahan ang Hongji. Kapatid na Xushan, lahat ng ito ay isang pagkakamali ngayon. Hindi ko nakilala ang makapangyarihan. Malaki ang iyong pasensya. Sa susunod, tiyak na may gantimpala ka. Nagsasabi lang si Zhu ng biro. Ako ay isang mangangaso lang. Kung susuriin o hindi, si Ginoong Kui ang may huling salita. Siyempre, kailangan itong suriin. Halos tapos na ang pagpapalawak ng bodega ng alak. Kailan darating ang mga taong sinabi mo? Sa mga susunod na araw, darating na sila. Paano ang mga benepisyo, kasama ang pagkain at tirahan? Bawat isa ay makakatanggap ng 2 tael ng pilak bawat buwan. Sumunod kay Laoxing sa paggawa ng alak, basta't maasahan ang tao. Titiisin ko ang paggamit. Sa mga nakaraang araw, parami na ng parami ang mga takas mula sa Hilaga. May sulat mula sa kaibigan ko sa hangganan. Sabi ng mga Hilagang barbaro ay bumababa na. Maraming mga pangunahing bayan sa hangganan ang halos hindi na makayanan. Sa tingin mo, kayang harapin ang malamig na hangin. Maaaring makapagpigil ang mga maliit na tribo. Ngunit kung ang malaking hukbo ay dumarating, mahirap nang sabihin. Para sa buwan na ito, nais kong huwag munang ipamahagi. Lahat ay gagamitin para bumili ng bigas. Kapag sumiklab ang digmaan, tataas ang presyo ng bigas. Ang mga Diyos ay nangangailangan ng bigas para sa paggawa ng alak. Kailangan din ng pagkain. Mag-imbak na ngayon. Mas mabuti nang maghanda kaysa sa hindi makabili sa hinaharap. Tungkol sa negosyo, nagtitiwala ako sa iyo. Maghanda ng sasakyan papuntang Shufeng Town. Narinig mo na ba, nawasak na ang Tianbao Town? Mahigit 2,000 tao ang nagbabantay. Hindi nila na ipaglaban kahit isang araw. Talagang darating ang bimang. Ano ang gagawin natin? Anong nangyayari, abala ako. Kung may sasabihin ka, magsalita ka na. General, kailangan mo akong tulungan. Malapit nang magsara ang aking Hongji. Magsalita ka ng malinaw. General, subukan mo muna ito. Saan galing ang alak na ito? Ito ay bagong alak mula sa Dingxiang Lo, tinatawag na Shenshanzui. Kapag lumabas ang alak na ito, wala nang bibili ng aking alak. Magandang alak. Kung makuha lang ang resipe na ito, huwag nang sabihin ang Yunchuan. Kahit na ibenta pa sa kabisera, ito ay isang punong nagbibigay ng yaman. Ganoon din ang iniisip ko. Ngunit may suporta si Dingxiang Tower mula kay Wang Shuyuan. At mayroon pang mga ngaso na si Xushan na nakikialam. Masyadong mahirap kumilos ng hayagan. Si Pangulong Shuyuan, isang county magistrate, ay naglakas loob na hadlangan ang aking kita. Kung hindi ito pwede sa harapan, gagawa tayo sa likod. Ibig sabihin ng general ay, Han Kui. General, pumili ng ilang magagaling.
Kasama siya sa Yunchuan. Makinig sa kanyang utos. Gawin ang mga bagay ng maayos. Aking utos, Mingbai. Noong nakaraan, pinabayaan si Zhu Ziming. Ipinadala na ang mga pagkain sa iyo. Kamusta na ang pagproseso nito? Hindi pa nailabas. Ngayon, muling nagkakaroon ng kaguluhan. Siguradong tataas pa ang presyo ng pagkain. Nais ko sanang maghintay pa. Makakakuha tayo ng malaking kita. Walang hintay, ilabas na agad. Palitan ng pilak at ipadala. Sabi ko, gawin ito agad. Ako na ang bahala dito. Salamat sa inyong pagsisikap, mga Ginoo. Magsimula tayo sa Hongji para magpahinga. Pag-usapan natin kung paano tayo kikilos. Yethi, kailangan pa bang pag-usapan? Sigurado bang isinalanik si Iyun Tian ang pagkakakilanlan ng magkapatid na Yexyong? Nagpadala ang gobyerno ng tao para hulihin sila. Malayo na ang mga kawal na kabayo. Kailangan nilang mag-ikot agad. Maagang mahanap si Yexyong bago sila. Ang tahimik masyado, may tao sa paligid, at hindi lang isa. Hilagang manghuli, itim na spider. Ito ba ang sinabing sapot ni Wang Shuyuan? Ilagay ang mga sandata.